Isa nga pala sa kagandahan ng pagtatrabaho ko dito sa Taiwan ay pwede mong ma-invite ang iyong kamag-anak para magbakasyon dito. Pero bago nga pala ang lahat, ako nga pala si Raymar, isang OFW dito sa Taiwan. Kung nagtatrabaho ka nga pala dito sa Taiwan ay pwede mong ma-invite ang iyong kamag-anak, kaibigan o kahit ang iyong kasintahan. Bukod pa nga pala roon ay ang kagandahan pa sa Taiwan ay free pa rin ang kanilang visa at sobrang nakakatuwa pa nga dahil nag-extend pa ang Taiwan ng free visa hanggang July 2026. Kaya kung hindi ka nagbabalak magbakasyon sa Pilipinas, ay sila na lang ang pagbakasyonin mo rito. Share ko na nga lang din pala sa inyo guys kung paano yung mga ginawa ko sa pag-invite sa aking ate at sa kanyang asawa. Na ko nga palang ginawa ay pumunta ako sa Mexico para kumuha ng invitation letter. Madali lang naman ang process doon at makukuha mo rin siya within the day. Kaya mas better na pagpupunta ka roon ay mas maaga. Ipipilapan ka lang doon tulad ng pangalan ng invites mo at lugar na pag-i-stayan nila. Sa akin nga pala guys, madali lang kasi nag-apartment naman ako dito sa Taiwan. Kaya hindi na kailangan mag-book ng hotel para sa proper place na pag-i-stayan nila. Pwede nga pala sila dito mag-stay hanggang 14 days at sinagad ko nga pala yung sa amin para sulit naman yung bakasyon nila. Ilalagay mo rin kasi doon kung hanggang kailan sila magtatagal rito. Pagkatapos mo nga pala mag-fill up, may babayaran ka lang na 900 NT. Maghihintay ka lang ng konting oras at ma-release na rin agad yung letter. Pumiyok! Yun kasi ang kailangan mo ipakita sa immigration sa Pilipinas. Pag-invite mo kasi hindi na hassle at wala ng maraming tanong. At pagkatapos ko nga palang makuha yung invitation letter ay dumiretso rin agad ako sa post office para ipadala na rin sa Pilipinas. 250 nga pala yung binayaran ko at na-receive na rin siya within the week lang. Bago ko nga pala nilakad yung invitation letter nakapag-book na rin ako ng plane ticket nila. Mas makakatipid kasi kung mas maaga kang magbubook. Umabot nga rin pala ng 24,000 sa peso ang nagastos. Di na rin masama kasi dalawa naman sila tapos back and forth pa yung ticket. Yun lang naman ang kailangan mong asikasuhin at pagkatapos ay hihintayin mo na lang ang kanilang pagdating. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag kaya mga bagay na hindi mo inaasahan ay iyon ang nararanasan. Talaga namang nasulit namin nila ate dito ang kanilang bakasyon. Marami din kaming napasyalan at nakainan. Minamanifest ko nga pala na sila mama naman ang maipasyal ko rito next time. At syempre ang pinakamalungkot na parte ay matatapos na ang aming yaman-yamana na kailangan na nilang bumalik sa Pilipinas. Pero sabi nga ni Doraemon, dapat ang buhay ni-enjoy mo lang. Bago nga pala tapusin ang video na to gusto ko rin mag-thank you sa aking mga kaibigan. Hindi ito magiging mas masaya kundi dahil sa inyo. At syempre lalong-lalo na kay Lord na binigyan niya kami ng pagkakataon na maranasan namin ito. Wala talaga makakapantay kapag kapamilya mo na yung iyong napapasaya. At yun nga lang pala muna ang ma-share ko sa ngayon. Hanggang sa muli mga kaibigan. Bye!